Good morning mga kaima. So meron tayong Nissan Navara engine wash tips tutorial. Ayan. Okay. So papakita ko sa inyo yung mga dapat ingatan. Sabi sa akin ni mekaniko, yung mga hindi dapat mabasa, katulad ng computer box. Ayan po ang kanyang computer box. So meron niyang cover dito na plastic, tinanggal ko lang kasi kaya ako tinanggal ay hindi kasyang ipasok yung plastic. Kinakailangan ko tanggalin para yung plastic ay may pasok ko rito, and makabera ako ng plastic hanggat ilalim upang hindi mabasa. And pangalawa, intake filter hose. Sabi ni mekaniko, dapat ko takpan. Eto, intake filter hose. Yun. Eto ang kanyang intake filter hose. Okay. Kailangan daw takpan ng plastic, sabi ni mekaniko, para iwas aberya or sira. At pangatlo, dapat ingatan, sabi ni mekaniko, ay alternator. Okay? Ayan, alternator. Yun lang na tatlo na yun ang mga dapat ko ingatan pag mga ganitong sasakyan. Meron mga computer box. Okay? Siyempre para sa akin, dapat din ingatan kapag tayo nag-engine wash ang insulator. Ayan. Okay? So nasisira po yan kapag nababasa or ini-spray ng tubig. Pero meron ako yung diskarte, hintayin nyo yung video matapos. Okay? Nasira po yan tulad nito. Yan. Hindi po ako gumawa niya, sa ibang shop yan. Binasa yung insulator, ayun, nasira. Gawa po yan sa lawanet, manipis sa lawanet, or foam na manipis. Yan, insulator. Okay? So, magkatake po na tayo ng alternator, intake filter hose, and computer box ng Nissan Navara. Okay? Sa mga old model, yung mga dapat takpan, sabi sa akin ni mekaniko, ay katulad itong nasa Honda. Yan, nasa video. So ayan, papakita ko sa inyo yung mga dapat takpan sa mga lumang unit o mga old model car. Okay. Ito yung dapat yung takpan. Yan, mushroom or filter yan. Filter. Yan, filter yan. Okay, sa mga old model. Siyempre, pag mayroon ganyang butas, tatakpan nyo rin. Yan. Tatakpan nyo rin yan ng plastic para hindi pasukin ng tubig. Yan, meron din. Then, syempre, eto, yan. Baka sakaling pumasok ang tubig, di ba? Yan, butas na yan. Pag naka-encuentro lang kayo. Then, syempre, intake filter hose, dapat yung takpan. Distributor. Yan. Distributor. Yan, pag kayo nag-engine wash, distributor yan. At yun, ang alternator, yan yung mga dapat takpan. Okay? Yan. Yan sa mga old model. Okay? Kukabiyaran nyo ng plastic yan. Yan. Medyo, yun, pag after nyo, pag hirap mandar ang makina, ibig sabihin may nabasa. Kinakailangan nyo itong tanggalin. Isa-isa lang. Isa-isa lang. Yan. Yan. I-blower nyo yan. Then yung kabila. Yan. I-blower nyo yan. Baka pinasok ng tubig. Okay, i-blower nyo lang yan.
Isa-isa lang. Then, sarado. Pag na-blower nyo na, sarado. Then, bukas naman yung isa. Ayan. Blower din ulit, yung kabila. Then, blower din nyo, syempre. Kailangan tuyun nyo maigi. Ayan. At ganoon din sa dalawa na yon. Isa-isa lang ang hugot. Ayan. I-blower nyo na maigi. Yan lang yung mga parts na dapat takpan ng plastic. Yan. Yun, filter at distributor sa mga old model na sasakyan. And pag hindi umandar, kahit na hinangina mo na to, kailangan mo siguro tanggalin dito. Yan. May tatlong tornilyo yan. Isa, dalawa, tatlo. Then kailangan mo i-blower yung loob. Pero bago mo i-blower yung loob, hanginan mo muna to. Baka dito lang. Tanggalin mo ito isa-isa. Yan. Blower mo yan. At blower mo rin yung kabila. Yan. Baka pinasok ng tubig. Okay. Kung sakali hindi umandar, tanggalin mo rito. Okay, tanggalin mo dyan. Siyempre, kailangan mong ilagay sa tamang lagayan yung mga tornilyo. Baka mahulog, di ba? Then, i-blower mo yung loob o punasan mo na ito yung nabasahan. Then, salpak, tsaka paanda rin. Kalimitan sa mga old model, ay ganyan nangyayari. Okay? Pinapasok ng tubig. Kaya hirap umandar. Hirap dumiretso yung pag-start niya. Ayan. Alternator. Distributor. At intake filter hose. Yan. Filter. Mga old model. Yan, katulad nun, ang mga Honda, halos similar sila ng makina ng Toyota. Mga old model. Mga dapat takpan sa mga old model ay yun, distributor, intake filter hose, at alternator. Yun po yung dapat takpan sa mga old model. Para sa mga bagong viewers na gusto matutong mag-engine wash. So, kukuha mo ng plastic. Katulad nito. Ayan, trash bag. Para talaga makukuberan lahat hanggang ilalim. At syempre, kailangan natin pag mga ganitong cover ay tanggalin natin. Sa mga Fortuner ay di tornilyo. So, kailangan nyo lang tanggalin tornilyo. Siguro ano lang yan, 10 or 8. Itong mga sa Vios, tsaka ito sa Nissan Navara, hinihila lang, ayan. Tsaka sa Trailblazer, hinihila lang din yan. So, alisin ko muna itong cover para pati yung loob ay malinis. Okay, at ma-blower ng maayos. So, ayan, may takip na ng plastic hanggang sa ilalim. Takpan na natin para hindi cause ng sira or magkaroon ng leak, tagas ng tubig. Then syempre yung intake filter hose may plastic na rin, ayan. At alternator meron na rin. Okay, yan. Sa mga walang experience at gusto mag-engine wash, bago kayo magbasa ng makina, pinakamainam ay magtanong muna kayo sa mga mekaniko kung ano yung mga dapat ingatan, or comment down below. Baka pamilyar ako sa mga sasakyan nyo ng mga dapat ingatan sa mga makina bago kayo magbasa or mag-engine wash kung wala kayong steamer. Ayan. Okay, ayan na. Ayan natin. Then bago tayo magbasa, double check natin
kung merong tagas ng langis, kung may tagas o lagkit, pwede tayong mag-apply ng kerosene. So, wag po tayong mag-apply ng crudo. Okay, dahil nakaka-lambot po siya ng mga plastic or rubber. Okay, kerosene lamang mga kahimas, kerosene or degreaser. Yan. So, bago tayo mag-engine wash, konting paalala lang. Hindi lang makina ang dapat natin ingatan, kundi ang body painted. Ang labas. Okay? Iwasan natin na tumama ang susi or ang ating mga belt upang hindi mag-cause ng malalim na gasgas. Mahirap makaengkwentro ng customer na maselan yan para sa mga car wash boy ng mga baguhan. Okay, yan, bago tayo magsimula ng engine wash, yan, bago tayo magsagawa ng pag-engine wash, mga kailangan natin pwedeng car shampoo. Kung wala kayong car shampoo, ayan, nasa bahay lang kayo sa mga car owner, Joy, pwede po yan. Wash mitt or microfiber, pwede po yun. And foam, ay meron yan sa handyman. Syempre sa brush, sa mga sulok-sulok, pwede po yan. Yung mga hindi abot ng kamay, pwede po yan. At meron tayong blower. Kung wala tayong blower, pwede compressor katulad dito. Yan, compressor. Okay? At pressure water katulad nito. So ayan mga kahimas. Okay? Meron tayong pressure water. Yan, ganyan lang mga kahimas. Huwag kayo gagamit ng gento, katalas. Okay, makakasira po yan. Then, huwag din po kayo mag-spray ng insulator or babasain. Okay, so makina muna tayo. Mamaya tayo sa insulator. Okay, so double check, computer box, intake filter hose, at alternator. O galayin yung lagi ng plastic. At meron tayong brush or paint brush. Okay, so ingatan nyo rin na tumama ang hose sa body painted. Iwasan nyo na kumuskos dahil maghukas po yan ng gasgas. Syempre ang inyong mga susi, banlaw muna natin. Then pwede kayo mag-add ng kerosene kung sakali merong tagas ng langis, or degreaser kung malibag or madumi ang sasakyan, ang makina. Yan, sa banlaw muna natin lahat ng area. Yan. And double check. Baka mayroong mga tae ng daga na mga hindi tinamaan ng spray. So, spray nyo na rin para matanggal. Yan. Patuloy naman tayo sa ating pagbabanlaw bago tayo magsagawa ng pagkasabon. Banlawan lahat ng area. Bago tayo magsagawa ng pagsasabon ng ating engine bay cleaning or engine wash kung tawagin sa ibang shop. Yan, engine wash lang mga kahimas yan. At iba rin po ang procedure ko ng mga engine detailing para lamang sa kaalaman ng lahat, para sa mga bagong viewers. At kung bago ka sa channel ko, like, subscribe, and hit the notification bell button para update kayo sa mga new uploads, basic tips, tutorial, technique, ang mga detailing or pagbabapping. So ayun na mga kahimas, wag ninyong ipapatong ang timba sa makina. Okay, sa baba lang kailangan. So meron tayong apron para hindi tumama yung ating belt sa body painted or pintura ng sasakyan. Syempre yung brush sa mga area na hindi kasi yung ating mga daliri. Yan. Para pag-iingat
sa ating mga customer. And syempre, kasama rin yan plastic cover sa paglilinis. Yan, brush sa mga area ng mga sulok-sulok. Pwede po yan sa mga hardware. Meron po niya sa hardware, hindi po mawawalan yan. Yan. Yan, katulad sabi ko mga kaimas, sa mga hindi abot, pwede kayong gamit ng mga brush, paint brush. At kita nyo naman, naka-apron ako dahil tumatama ang aking belt para iwas gasgas. Dahil talagang napakahirap maka-enkwentro ng customer na maselan. Siyempre, hindi rin mababasa ang inyong kasuotan kapag kayo nag-engine wash ng merong apron leather. Meron po niya mga kahimas sa handyman, ewan ko lang sa area nyo kung meron, or pwede na lang kayo magpagawa sa mga yan upholstery ng leather para safe na safe ang inyong mga customer at ang inyong mga sasakyan. Yan, leather apron. So patuloy lang tayo mga kaimas, paglilinis at pagkasabon ng mga area na abot ng ating mga kamay. Yan, sa mga area na hindi abot, pwede gamit mga paintbrush. Mas maganda yung nasasabunan natin ng lahat ng area para kahit wala siyang Armor All or Base 1 ay napakaganda na tignan. Then, kung gusto nyo kumintab ang mga plastic or rubber, ay pwede kayo mag-add ng Base 1 at Magic Gatas. Yung iba kasing customer gusto yon, papakita nga rin ng makina nagmumukhang bago or brand new ang makina. Tuloy lamang tayo sa ating pag-engine wash. Thank you for watching mga kahimas. At shout out sa mga silent viewers ko dyan, bagong subscriber. Maraming salamat po. Yan, keep watching lang po kayo mga kahimas ng aking tutorial. So napaka basic lang yan. Katulad ng sabi ko, sa mga baguhan, bago kayo mag-engine wash, ay magtanong kayo sa mga mekaniko first kung ano yung mga dapat ingatan yan para sa mga baguhan, or comment down below sa aking channel para masagot ko ang inyong mga tanungan kung ano yung mga dapat tatakpan sa pag-engine wash. Yan, kung kinakabahan kayo. Pero yun nga, katulad ng sabi ko ay sa mekaniko. Sa mekaniko po kayo magtanong, dahil ako po ay sa mekaniko rin nagtanong kapag ako ay nag-engine wash ng mga bagong unit ng sasakyan. Dahil talagang napakahirap makasira. Okay? Or depende na lang talaga kung aabutin sa iyo yung sasakyan. Nangyayari po yun. So okay na mga kaimas, double check yung area. Double check. Then wala tayong cameraman. Kaya solong sikap, solong edit. Yan, para sa mga baguhan, para sa inyo yan. Para doon sa mga area na hindi ko na pupuntahan kapag ako ay nagtitraining ng mga car wash. Dati kasi ay saan ako nakakarating para mag-train ng mga car wash boy. Yan, hanggang Batangas, Parañaque, Naik, Cavite. Siyempre, Laguna din. Aabot din ako dyan para mag-train ng car wash. So, sa ngayon ay hindi na tayo makapag-train or makalabas dahil tambak na ating mga gawain sa shop. Kaya, pasensya na po kayo sa mga hindi ko matugunan or hindi ko mapuntahan na area.
Kaya po ako nagsagawa ng pagbablog ay para po sa mga area na hindi ko mapuntahan dahil nga malayo. Kaya inisip ko lang na i-vlog ang aking mga ginagawa para kahit sa malalayo sila ay malaman nila yung mga diskarte ko. Yan. Maraming salamat po sa inyo. For more tutorial mga kahimas, visit my YouTube channel. Marami po ako dyan mga tutorial or video diskarte ng aking mga kalakaran sa pag-detail ng sasakyan. Yan. Yan mga kahimas, double check. Then banlaw muna natin para makita natin yung mga hindi natin na sabon or naabot ng sabon. Pwede natin balikan. Para hindi nakakaya sa customer na para sa mga Karos Boy. Para hindi sayang ang kanilang binabayad. Okay? Karatlagang kaalaman sa inyo. Dahil kung hindi natin pag-aayusan natin trabaho, tayo rin ang mawawalan. Okay mga kahimas, sahod naman tayo. Then, yung insulator, wag nyo babasain or gagamitan ng pressure water. Okay? Magilid lamang. Yan. Ganun lang mga kahimas kasimple. Para hindi tayo makasira. Or hindi kayo makasira. Yan, tuloy lamang po tayo. Papakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ako maglinis ng insulator o tela na hindi ako gagamit ng pressure water kundi ang microfiber lamang. Yan. So, sabunin nyo lang. Then, pigaan nyo. So, ganyan lang mga kahimas ka basic. Para hindi kayo makasira. Okay? Dahil yan po ay gawa sa lawanet na manipis at gawa rin sa foam na manipis. Okay? Yung mga lumalabas ngayon ay gawa rin sa mga foam na manipis na insulator. Yan, so double check. Yan. Kapag marami pa, pwede nyo balikan ulit ng basahan or microfiber. Then punasan nyo lang ulit. So, ganun lang mga kahimas ka basic. Okay? At, pwede rin kayo gumamit ng foam. Hindi lang microfiber. Pwede rin po yung foam. Then, pigaan nyo lang din. Hindi kailangan yung basang-basa. Para hindi madurog or masira ang insulator. Baka madismaya si customer pag tayo nakasira. At hindi na bumalik. Yan. So, ayan mga kahimas. Okay na. So, ganoon lang ka-basic mga kahimas. Hindi nyo kinakailangan na sprayan ng tubig or basain. So, makakasira lamang kayo. Makakasira lamang po kayo. Okay? Eh, syempre, yung mga gilid naman ng hood. Then, katulad sabi ko, kung sakali naman na malibag, ay pwede kayong mag-add ng degreaser. Pwede po yun. Degreaser. Kapag malibag ang engine bail. Engine bay. So kung wala kayong wash mitt, wala kayong foam, pwede yung microfiber, pansabon nyo. Pwede po yun. Then kung wala pa rin kayong microfiber, siguro pwede na siguro yung mga pinaglumaan nyo dyan. Or mga basahan na bilog, yung mga gamit ng mga jeepney driver or tricycle. Pwede po yun. Ang mahalaga ay makuskus lang yung mga area. Yun po yung mahalaga. Diba? Kaysa naman na mamahalin nga yung basahan mo, hindi
hindi mo naman makuskus ng maayos. So, sayang or useless. Diba? Sayang ang galawan mo, sayang ang oras. Okay? Then, after natin sabunin lahat ng area, kailangan natin siyang banlawan. So, unahin nyo yung taas, mga kahimas, bago yung baba. Okay? Unahin nyo yung taas. Hindi kailangan na matalas yung pressure water. So, taas muna tayo. Para bumagsak yung mga bula. Or yung dumi. Yan. Okay. Gano'n lang basic mga kahimas ang pagbabanlaw at pagbabasa at paglilinis ng insulator. Pagkasabon, so napaka-basic lang mga kahimas. Katulad ng sabi ko, hanggat nakikita nyo or hanggat abot nyo, abutin nyo. Then kailangan nyo ng konting power syempre sa pagpupunas or pagkasabon para matanggal yung mga dumi. Ayan. Banlawan natin ng maigi para hindi sayang ang oras at hindi pa ulit ang trabaho. Dahil nakakahiya rin sa mga customer na nagbabayad. Wala o meron tip, trabahuin natin ng parehas. Okay? Dahil ang tip ay incentive lamang. May hangganan. Hindi katulad ng pinag-aayusan ang trabaho ay pangmatagalan na trabaho. Yan. Para sa mga baguhan, calling tips sa inyo yan. Huwag kayo umasa sa mga tip. Panandalian yan, may hangganan mga kahimas. May hangganan. Hindi katulad ng pinag-aayusan ang trabaho or serbisyo ay pangmatagalan. At kahit saan ka pumuntang shop ay katanggap-tanggap ka. Diba? Yun lang, double check pa rin syempre sa pagbabanlaw. Baka merong mga area na hindi nakuskus ay makikita nyo kagad. Yan. Syempre yung cover, banlawan na rin natin. And huwag nyo rin kalimutan na ikabit syempre. Yan. Tapos mga kahimas, pwede nyo rin sprayan ang yan, radiator para naman makahinga. Yan, ganyan lang mga kahimas, huwag yung sobrang talas. Para makahinga ang radiator or matanggalan ng mga alikabok. So, ganyan lang mga kahimas. Ganyan lang ako mag-engine wash. Yeah, para sa mga car wash owner na mga baguhan, kailangan nyo po ng ganyang serbisyo. So, dito sa Cavite, ang singilan po ng ganyang unit ay 600 Nissan Navara. Engine wash, car wash, vacuum, interior, tar block, sidings, dashboard, leather, armor all. Yan, para magkaroon kayo ng idea kung magkano singilan dyan dito sa Cavite. Or depende rin sa area. Depende sa area. Meron kasi minsan, kaya mahal ay syempre nangungupahan. Kaya mura, siguro, ay sa kanya ang pwesto. Ganun po yun. Yan para sa mga car wash owner, okay? Para magkaroon kayo ng idea kung bakit mahal at mura. So, ayan, okay na. Then, after natin yung mga kahimas, kailangan natin siyang i-blower. Okay, bago natin tanggalin ang plastic. At pwede rin po yung air compressor. Wala kayong blower. Okay. So, ayan. Okay, yung harness or cable sa balikat pa rin.
dahil pwede rin niyang may tangay na buhangin na pwede mag-cause ng gasgas sa body painted or pintura ng sasakyan top coat. Sa balikat lang makina. Hindi lang tayo nakapokus sa makina, iniingatan natin pati rin sa panlabas, iniingatan din natin para magtiwala ang mga customer, lalo yung mga customer ng mga nag-iiwan ng kanilang mga sasakyan kapag magpapacar wash or engine wash. Parang ano yung mga masweldo, parang sweldo lang, kinakailangan mo munang paghirapan bago makamtan ang tiwala ng isang tao. Blower natin lahat ng area, yung mga socket bago tayo magtanggal ng plastic. Then after natin magtanggal ng plastic ay blower ulit natin yung computer box, intake filter hose at alternator. Sa mga old model, yan, distributor, intake filter hose at alternator. Sa mga lumang modelo, ang mga Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, okay, at Honda Civic sa mga old model. Natin iwas kabirya. Double check pa rin siyempre, baka meron pa tayo mga hindi tinamaan ng sabon, pwede natin ulitin. Kapag yung sabi ko, kahit walang armor all ay malinis tignan. Engine wash or engine bay cleaning. And syempre sa kanebo, sa itaas na bahagi, tuyuin natin. Tuyuin natin ng maigi para matuwa si customer. And double check lahat ng area, baka mayroon pang dumi. Yan, sa mga car wash owner ng mga baguhan, kailangan nyo po nyan. Ayan, sa mga car wash boys, syempre technique yan para sa inyo. Sa mga car wash owner na hindi makapunta sa mga car wash, yan, pwede yan, basta meron na kayong blower. Yung mga kasi dyan blower So ayan mga kainima, okay na, nakapag-blower na tayo. Bago natin alisin ang plastic, kailangan ay na-blower natin yung buong area. Okay? Sa mga computer box, intake filter hose at alternator. Huwag na huwag po natin kakalimutan sa alternator o sa mga tinakpan natin na yan. Kailangan natin tanggalin dahil pwede silang umipit sa belt. Okay? Filter box, and i-blower ulit natin, baka kasi merong nag-leak or tumagas na tubig sa area, diba? Blower ulit natin, so ganoon lang. And yan, intake filter hose, basta wala kayong blower, pwede yun air compressor. At kung wala kayo, kahit isa doon, yan, para sa mga car owner na gusto mag-engine wash ng kanilang sasakyan, pinakamainam ay dalhin nyo na lang sa pinakamalapit na car wash na mayroong blower or air compressor para ma-blower or mahanginan yung makina, lalo na yung mga socket. Yan, yung mga socket.
Okay, yan. Para ma-blower din na maayos. Yan. Lahat ng mga socket or buong makina kailangan may ma-blower. Diba? So ito pinangalagaan natin. Yan. Makikita mo doon sa first owner, oh. Diba? May tama. So hindi natin in-spray ng tubig or ng pressure water kasi nga baka masira. Pinangalagaan natin. Kahit yung labas ng body painted, pinangalagaan natin. Iniwasan natin na tumama yung ating belt or susi. Kaya meron akong apron. Ayan, leather. Pwede po yan, leather. Meron po niyan sa handyman. Makabili kayo. Para hindi magasgas yung inyong mga sinturon. Para sa mga car wash owner, yung mga tauhan nyo, mga boy nyo, ay iwas, alam nyo na, aberya. Dahil nakakayari sa customer. Dahil mahirap makaenkwentro ng customer na maselan. Totoo lang. Kaya para sa mga baguhan, ayun, tips ko para sa inyo yun. Then after nito ay para sa mga plastic or rubber plastic ay mag-a-add ako ng Armor All. Pwede rin naman ng ng mga BS1 katulad nito. Yan. Pwede rin po sa mga plastic or rubber. Then punasan niyo ng basahan. So, yun. Okay na. Diba? So, mag-armor muna ako mga kahimas. Mag-apply muna ako ng Armor All para kumintab. Okay? Ayan. So, ayan mga kahimas. Okay na. Ingatan natin yung insulator. Kita nyo diba? Walang natulo. Ayan. Then, naikabit na natin yung mga play rings. Then, yung computer blocks. Yung play rings na igabitan natin. Yan. Huwag nyo kakalimutan na tanggalin ang plastic after nyo mag engine wash or blower. Okay? After nyo mag blower, tanggalin nyo yung mga plastic na inyong kinover sa alternator, computer box, at intake filter hose. Yan. Ayan. After nyan, kailangan naman natin siyang i-car wash yung labas. Okay? So, yun, at salamat at umabot na naman kayo hanggang sa dulo-dulo ng aking tutorial. Engine wash tutorial. Ayan. Sa mga meron may katanungan, comment down below sa aking channel para masagot ko yung katanungan. For more tutorial, visit my YouTube channel kung bago ka dito. Like, subscribe, and hit the notification bell button para update kayo sa mga new uploads, basic technique tutorial. Feel so good TV mga kahimas. At shout out time tayo syempre. Ayan. Syempre shout out sa aking mga kaibigan dyan, mga viewers and subscriber, at sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo. At shoutout kay, syempre, dyan sa mga kaibigan ko, Joel, J. Mark, JM, Jason, at sa iba pang mga kasama natin dyan sa Bilang Shop, shoutout sa inyo. At kay Sir Soccer Play, shoutout po. Toms Banik, shoutout. Amigo Ganapi, shoutout po. Watiwat John Benedict, shoutout. Detailing Episode, shoutout po. At Nicknack, shoutout. Kay Lab Santiago, Mark Gigi, Howell Belen, Marvin Su, Chuck TV, Ezekiel, Elmar Vasquez, Daryl Cruz,
Jamil Makalintal, yan, shoutout po. Jordan Vlogs, Jessal G Vlogs, Jane America, Orbelito Fernandez, shoutout po. At sa The Granada Family, shoutout po sa inyo. Yan, thank you for watching. At kay Sir Arnold Pineda, shoutout po. Yan. Maris D. Guzman, shoutout po. At kay Greg, shoutout po. Yan. So paano mga kaimas, kita kayo sa mga next upload ng aking mga tutorial. Thank you for watching. Keep safe and God bless. So bye bye po. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When